Good morning everyone. Yan. At tayo po ay Tuesday. I think Tuesday, no? At we're blessed na nagkaroon ulit tayo ng gawain sa oras na ito. I believe something great is about to happen once again. Ah, as usual, marami po tayong naranasang pagkilos at ginagawa ng Diyos na magagandang bagay. Okay, marami tayong puwedeng, pag-usapan ngayon, pero hayaan niyong ako po ay mag-devotion po muna tayo, devotional journey po ito, eh. Which, I believe, pagkatapos natin 'to malaman ay magkakaroon ito ng mga, pagbabago sa isipan natin. Maaaring alam na natin tapos kaya ay yung talagang karanasan ay kailangan magkaroon ng matibay na ebidensya sa buhay natin. So tingnan po natin 'to. Bigay ko na po yung ating verse. Ayan po ang ating verse, ha. You will meet them. Ito po ang ating pinakapamagat. Mamimit mo sila. Madalas ito eh, sa buhay ko eh. No? I meet itong mga binabanggit dito. Genesis 32 verse 1. As Jacob went on his way, God's angels met him. Habang siya ay tuloy-tuloy sa kanyang ginagawa, papunta sa kanyang gagawin, papunta sa kanyang dapat puntahan, saan ba kayo papunta? Yan ang tanong eh. No? Minute siya ng angel. Yan. Hindi pa sinabing angel lang ako. Di God's angels met him. Pagka nagpapakilala ang Diyos, marami siyang paraan. Sa karanasan mo, sa mga dinadaanan mo, sa mga nangyari sa buhay mo. Pero isa sa matindi niyang gagawin ay ma-meet mo yung mga angel niya. Yan. Eh, Pastor, pwede pa ba yan sa panahon natin? We will see. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much with all our heart for all the things that you are fulfilling in our lives, for all the promises that is happening, that is being done by you, O God, sa buhay namin. We're so happy, Father God, dahil isa na namang araw na punong-puno ng matinding karanasan sa iyo. We give you praise. We give you honor and glory. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Tingnan po natin itong bagay nito. No? Went on his way. Yung pong binanggit eh. At nang si Jacob ay patungo sa kanyang pupuntahan. Kaya ang tanong ko nga eh, saan ka ba papunta? Ano ba yung mga pupuntahan mo ngayon? Kaya yung iba ay nagtataka kung bakit kinukuha na sila ng Lord. Yung iba, no, magtataka pa ba yun? Hindi na nila alam. Kung bakit po dumadating oras na parang wala nang supernatural things na nangyayari. Kasi ang nagaganap minsan sa atin, more on physical. Lalo na pagka meron tayo nito, to cellphone. Yung cellphone na yan, ang isa sa dahilan kung bakit minsan yung faith natin hindi talaga tumataas ng mataas na mataas. Bakit po, Pastor? Kasi pinaniniwala tayo ng cellphone. May nangyari na ba sa inyo na tumawag, hello, kumusta ka na dyan? Kunyari, tatawagan mo si Shenet. Hello, Shenet, huwag kang alis dyan ha. Sisiguraduhin kung nariyan ka. Pupuntahan mo ngayon siya. Ayan, buti na lang. Umubos ka pa ng oras para gawin yon. Pero ang totoo, siya talaga yung kausap mo. In other words, sobra na tayong believe sa ginagawa ng cellphone natin. Ayan. Kapag dumating po yung time na sumobra na tayo na believe sa paglalakad, kaya nga, palaging nababanggit ni Pablo, walk not in the flesh, but walk in the spirit. Kasi pag ang lakad natin ay pinawanan tayo ng spiritual, ang dami nyo pong mararanasan. Nabubuhay ka by faith. Hindi ka nabubuhay by flesh. Hindi yung utak mo ang nagdidikta sa iyo, kundi yung pagtitiwala, pananampalataya mo sa Diyos ang nagdidikta sa iyo. Kaya madalang na yung nagte-testify na na-meet ko po yung mga anghel ng Panginoon. Literally, nakakita po ko ng angel of God. Well, binanggit kasi dito si Jacob.
habang siya ay patungo sa kanyang tutunguhin. Sabi nga, where, saan ba? Ituloy po natin. Saan nga ba patungo si Jacob? Ito po yon, yung journey niya. All of us believe that we are in our journey. Spiritual po ha. Spiritual. Lau Marie, God bless you. Darwin, God bless you. Ayan, ang dami. Well, kailangan natin bumati na eh. No? Dumadami. Alma De Leon, Evelyn, Rabi, Sister Belen, God bless you. Meron lang akong sisendan muna, ha? At ito'y kailangan ding mabati natin yan. Mahatiran natin ang salita ng Diyos. Patungo ka sa journey mo, anak ko, ang dami mo nararanasan. Ang dami mga problema, ang dami mga sitwasyon, ang dami mga pinagdadaanan. But while you are going to your journey, and you are going to God's will, sa will ng Diyos, and you're going to God's fulfillment sa buhay mo, meron siyang pinupulfill. Ginagawa mo ang pinagagawa ng Diyos. Nagjo-journey ka sa spiritual life mo. You keep going on. Your mind dictates about your need. Your mind dictates about everything in your life. No? Katulad ni Jacob, ang dami niyang iniisip, ang daming naglalaro sa isipan niya. But the Lord took him. Yan. Itong maganda eh. Yung habang ginagawa at naglalakbay ka, hindi ka dinidiktahan ng iyong kaisipan lamang. Dinidiktahan ka ng iyong pananampalataya. Dinidiktahan ka ng iyong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, which is napakahalaga. Kung ako ay tuloy-tuloy na maglalakbay, tuloy po tayo. Kung ako po ay tuloy-tuloy na maglalakbay sa aking journey, it's high time for me to tell God, Lord, I am going to my journey. I'm going to fulfill again. I'm going to your will. I'm going to have the fulfillment of your will in my life. Habang dumalakad ka, magugulat ka sa mangyayari at sa gagawin ng Diyos. You will meet angels. Meron pa ho ba yan sa panahon natin? Yes. Ang mga spiritual being, spiritual heavenly being, yung galing sa langit, hindi sila nawawala. Hindi makagawa ng o kumilos sa buhay natin. Ang dami niya pong pupwedeng, ang dami po nilang pwedeng gawin sa buhay natin. Sa dami nila sa langit, bakit hindi po pwedeng nasa langit lang talaga sila? Kung ang mga demonyo nga, kung ang ah, darkness, spiritual darkness ay very busy to fulfill their job, to destroy, to kill, and to steal sa life natin. Why not angels? Bakit hindi ang mga anghel? Ang dami ko namang pagkakataon na naranasan ito. Ang dahilan kung bakit di natin na-meet, di natin nararanasan, ay dahil hindi talaga tayo aware. We're not aware. But I tell you, among these people na nakasama natin ngayon, sa inyo po nandiyan, maraming yung pagkakataon na-meet nyo po sila. Na-meet nyo po sila. Kasi nagjo-journey din kayo sa buhay nyo eh. Kasi ginagawa nyo yung will ng Lord eh. Kasi may fulfillment na ginagawa ang Diyos sa atin. And in order to do that, minsan ang gagawin ng Lord, gagawin niya ito. Padadala niya ang kanyang mga anghel. Pastor, ang mga anghel, hindi natin dapat sinasali sa usapan yan dahil yan po ay spiritual. Well, if you are walking in the Spirit, you're about to experience God's army, God's angels in your life. O, di ba? At bago po tayo magpatuloy, si Marife G, God bless you. Ituloy po natin to. Ibigay po natin yung verse na napaganda. Ano bang gagawin nila? Sabi dito, i-escort ka. I-escort ka ng mga angels. Yung pong ginawa nila kay Jacob, i-guide ka rin. Tulungan ka. Hindi ba gawain ng Holy Spirit yan? Yes. Ang Holy Spirit kikilos. Hindi mo siya nakikita, pero pwedeng isang araw sa by the power of the Holy Spirit, ipakita sa iyo ang mga angels ng Diyos. Lumalaban, ipinaglalaban ka rin, at kumikilos, gumagawa ng drama sa buhay mo. Kailangan, it's high time for us to meet these angels of God. Ayan, tinan po natin, sabi ko nga, itong verse na ito. Tinan niyo yung verse na ito, liwaliwanag. Hebrews 1:14.
What are the angels? Ano ba talaga ang mga anghel? You know, they are spirits sent. Pinadala na, ito po ay mga espiritong ipinadala na to serve those who are going to receive salvation. Kung tinanggap mo ang kaligtasan sa buhay mo, kung ikaw ay ligtas na, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, kung ikaw ay tinanggap mo na si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sa pagligtas, ang liwaliwanag po ng Hebrews 1:14. What are all the angels? Hindi po sinabing what are some angels, but lahat ng anghel. What are all the angels? Lahat ng mga anghel. They, lahat sila, ay mga espiritong ipinadala para magsilbi sa mga taong tumatanggap o yun sa mga taong tatanggap or mga taong nakakilala o tumanggap ng kaligtasan sa magitan ng pagtanggap sa ating Panginoon sa Jesus. So the moment I receive Jesus Christ in my life, angels are on their assignment sa buhay mo. Andyan po sila. Ginagamit po sila ng Diyos sa buhay mo. Kung tinanggap mo na si Jesus, ha? Kung hindi, hindi mo talaga mararanasan. Alam niyo ba na kapag nag-praise and worship tayo, may dala silang bowls. Mahilig po ay may dalang silang vials o sisidlan. Lagi yan. Tapos abang nagpupuri tayo, nagpapasalamat, yung pong laman nun, ibinubuhos po sa ulunan ng mga sa kongregasyon. May mapapansin ka, magugulat ka, bigla na lang pipikit yung tao, tapos itatas na lang ka ng mga kamay. At bigla na lang sasabay sa pag-awit na may pagsamba. Because the angels put upon